Tama nga naman ito, yung sinasabi niya, ano? Tama nga naman po. If there is nothing to hide, kung wala naman talagang itinatago, why be afraid of ICC? Ayan, mga bossing. So either way, I would wait for the president's decision after he sees the complete briefer from the DOJ. Dahil po yung isang araw, mga kababayan, ang balita po, no, ng Department of Justice ay magbibigay sila ng briefer sa ating Pangulo. Kumbaga pa kung ano yung magiging stand at para naman merong guidance ang Pangulo sa kanyang pagdedesisyon. At sabi ng ni Attorney Cristina Conti, mga kababayan, tingin ko eto na yung pagkakataon, no, na bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court. Kumbaga, magbago ng isip ang ating Pangulo. At ang DOJ, sinabi din po yon, mga kababayan, ang Department of Justice, sabi din po nila, mga kababayan, na dito natin malalaman kung ano ang magiging stand ng ating Pangulo. Dahil, kumbaga, alam ng DOJ ngayon na ang Pangulo is ayaw pumayag na makapasok ang International Court. Pero sounds like, mukhang magbabago ang isip ng Pangulo, mga bossing. Sabi po, no, na ni Pangulong Bongbong Marcos na, ano tayo kumbaga, firm lang tayo hindi makakapasok. Hindi makakapasok. Pero sabi ko sa DOJ, bigyan nila ako ng mga pointers para sa ganon, alam ko ang magiging desisyon. Iyon po yun, mga kababayan. So, tama naman itong si Ernesto Dionisio. Siguro junior ito. Kasi yung tatay niya din, Ernesto Dionisio din po ang pangalan. Tama siya. Kung walang itinatago, bakit kailangan, mga bossing, na matakot? Tingnan mo ang vlogger na to, naka-live with only 2,600 live viewers only, ha? I-compare mo sa vlogger ng DDS live, umaabot ng 23K. Oy, grabe, kahapon yan, nanood ako doon sa vlogger ng isang DDS, 700 yung viewers 700 ang viewers, yung isang viewer ng isang vlogger doon, 1,500. Oh. Ikaw fake news ka, ha? Okay lang yan. Pagkatapos ng live stream na to, tignan mo, umaabot ng 50 hanggang 100. Hindi naman umaabot na 100,000. 70,000, 80,000, ganun. Oh. Nandiyan na si DJ Byron, Music, Topic, and TV. Hello, GB. Kala ko, binati nitong si DJ Byron. Supportahan po natin ang channel niya. At nandito na din po si Sir One Talk PH. Good morning, Sir Mark. Good morning po sa iyo, Sir. Nakita ko yung comment mo doon sa natin, sa pinost ko. Yung kay about Senator, pangalan nito? Hindi. Doon ka pala nag-comment doon sa isang DDS, no, na patuloy-tuloy ang pambaba sa ating Pangulo, tapos hindi naman maiayos yung kanyang spelling. Sabi ko nga po, mga boss, chief amo, sir, pagka po kayo babanat, siguraduhin nyo na walang i-resback sa inyo. Kasi po, kapag ni-resbackan kayo, ang ginagawa nyo, nagpapaawa kayo. Nilalabas nyo yung pa-victim card ninyo, mga kababayan. Diba? Ganyan po ang style ng DDS ngayon. Pagka ni-resbackan, ay si Mark Ramos na ang salbahe. Kasi pati yung spelling, nire-replyan ni Mark Ramos. Dito po, mga kababayan, sa channel na ito, binuo ko po ito, mga kababayan, simula pa lang, wala pa tayong Team MR sa likod, bardagulan na po talaga. Kaya pag binardagul nyo ako, kailangan, handa kayo sa resback ko. Dahil yan yung yan yung forte natin, mga kababayan Di po ba? Ay nako, sabi ni Joy Covarrubias, huliin ang mga may kasalanan kung kayo kaya ang natigihan. Mag-isip kayo, kaya wala tayong asenso, di ginagamit ang ulam. Ang utak, po? So tama, balik tayo dito. Bakit may takot? Bakit nanggagalaite sila Roque? Bakit nanggagalaite yung mga vlogger ng DDS? Wala naman yatang
kasalanan, yun ang tingin ninyo. O, hayaan nyo lang makapasok, di ba? Hindi kailangan manggalaiti diyan. O, di ba? Mga bossing. Sabi ni Mario Panoncillo, Boss Mark, pa-shoutout naman diyan sa ating Pangulong BBM. God bless, Boss Mark. God bless po sa ating lahat, no? Sabi ni Nancy Porigay, pang 884 likes, kakamping here. O, ito pa isang kinatatakutin nila, mga kababayan. Ang pagsasanib puwersa po ng kakamping at ng mga pula, mga bossing. Mas masahol pa po sila. Dati po, mga bossing, lagi ko sinasabi na grabe ang mga kakamping. Tutulog siya na lang ng tutulog siya nang wala naman silang wala naman silang mga patunay. Pero hindi po pala sila gano'n, nagkamali ako do'n. Ang gano'n po pala etong mga DDS, mga kababayan. Dahil ngayon sa nakikita natin, mga kababayan, na-appreciate po at narerespeto ng mga kakamping ang ating presidente. Kaya pansin niyo po, mga kababayan, hindi ko na sila tinatawag na dilawan, hindi ko na sila tinatawag na pinklawan. Kasi pang-asar natin sa kanila yun eh. No? Kung nakikita natin yung respeto ng mga tao, lalong-lalo na sa ating Pangulo, ibalik natin ang respeto sa kanila. Ma'am Nancy Porigay, salamat po sa inyong pagbisita dito.